Yun, at dahil nga summer na dito sa Canada, actually hindi pa summer. Patunaw na yung snow, maganda na yung sikat ng araw. Ito yung mga weather na yung bang hinahanap mo talaga. Kasi tuwing January and December, sobrang kapal ng snow, sobrang lamig sa labas. Ito yung, I think, first time na maaraw talaga. So, God bless. Magandang maglibot sa park, kaya nandito tayo ngayon. And magandang mag-create ng content. So anyway, ini-enjoy natin yung araw. Kasi nga, kailan ba yung last time na umaraw ng ganito? Parang November ata, last year. So imagine that. It's been like couple of months. Nandito tayo ngayon sa park. And mapapansin nyo, may mga snow pa rin sa likod. Snow yan. Kahapon, nag-i-scroll ako sa TikTok. And then, may nabasa akong ano yung gagawin ko kung naging cold na siya sa akin. Ganyan, mga replies niya, naging cold na siya. So, yun yung topic na gusto kong pag-usapan ngayon. Feeling ko kasi, nababagay siya eh. Medyo cold pa rin yung weather ngayon. So, why not? Ito yung topic. Naging cold na siya sa'yo. Hindi ko alam kung na-experience. Hindi, madami rin akong experience na ganito. And yung pagiging cold kasi ng isang tao, hindi ko alam kung bakit nila sinasabuhay yun. Ang cold dapat is nasa weather, temperature. Ganun lang eh, 'di ba? Nasa ice cream lang dapat yung cold na yan eh. Wala dapat sa tao yan. Okay, so may construction dito. Hindi ko alam kung maririnig nyo, pero maingay siya. Wow. So ito yung challenge minsan eh. Kapag nag-create ka ng content sa public places, lalo na malapit sa downtown, malapit sa mga busy na area. So tapos na yung winter, ang problema ngayon yan, ang ingay talaga oh, naririnig. Hindi ko alam maririnig nyo, pero para siyang grind. Hindi ko alam kung yun yung tamang word. Pero anyway, I hope hindi ganun kalakas. Let's go back to our topic. Naging cold na siya sa'yo. Ang hirap i-explain kung bakit. Ang daming rason eh kung bakit yung isang tao is bigla na lang naging cold. Kailangan mo ring humarap sa salamin. Baka ikaw din yung problema eh, di ba? So, bago mo sabihin na naging cold na siya sa'yo, baka may ginawa ka kung bakit siya naging cold. So, feeling ko, kailangan mong mag-self-reflect muna kasi baka ikaw din yung may dahilan eh kung bakit. Pero siguro, may mga tao din talagang basta-bastang nagiging ganun eh. Lalo na yung may mga pagka-moody, bipolar, mga ganyan. Pero feeling ko talaga, kailangan mong hanapin in a way kung ano yung dahilan eh. Kung naging cold na lang siyang basta-basta, siguro kasi naging hot na siya sa iba. Ganun ba yun? Pero yung suggestion ko sa mga ganyang bagay is, wala ka nang magagawa minsan eh. Kahit gaano ka pa, gawin mo man yung tama, gawin mong itama yung relationship nyo. Minsan talaga, nagiging ganun na yung isang tao eh. Wala ka nang magagawa dun. For example, wala ka namang ginawang masama, trinato mo naman siya ng mabuti, ganyan. May mga ganong klase ng tao talaga. Siguro nagsawa na lang siya sa'yo. Pwede. Or, ayun nga, may nahanap na siyang iba. Feeling ko, kapag naging cold sa'yo yung isang tao, hayaan mo na lang. So parang naging ganyan na siya. Naging snow. So naging ganyan na yung partner mo, jowa, whatever. So ayun, baka naging hot na siya sa iba. Siguro umabot na sa point na you outgrow each other. Yun yung simplest explanation ko. Meaning nun, dapat dati pa lang, alam mo na kung ano yung gagawin eh. Kasi imposible namang isang araw naging cold na lang siya sa'yo. Siguro may sinyales bago pa siya naging ganyan. Like for example, short na yung mga replies niya, ganyan. O kaya, kapag magkasama kayo, hindi na siya yung ganun ka-clingy. Mga sinyales na yun eh. Sign na yun, nagiging cold na siya. Right? So, una yung replies. Feeling ko, kapag umabot na siya sa point na yung may mga emoji yung mga replies niya, naging matamlay na lang talaga. So, senyales na yon. Sign na yon na cold na talaga siya. Hindi na ganun kalakas yung spark. Dapat tanungin mo na at that point, like, yo, ano bang ginawa ko? May problema ba? Ganyan. And feeling ko naman, halos lahat ng problema, hindi lang sa relationship, pwedeng masolusyonan ng communication eh. Basta maging maayos lang yung communication nyo to each other. Kasi at least at the end of the day,
naging kayo, may naging history kayo, may something kayo together, right? May mga tao na nagkakagusto sa kanya na hindi man lang naging sila, hindi man lang sila naging official. At least ikaw, nasa sitwasyon ka na umabot kayo sa ganun. Ingay talaga eh. So kung makikita nyo, medyo malapit tayo sa mga buildings kasi nasa downtown area tayo. And nagsibalikan na naman yung mga construction, kaya nakaka-bad trip. Minsan may mga tao na hindi nila kayang tanggapin yung nangyari. Kahit na maayos nyo pa yung relationship nyo, ganyan. Ang mangyayari na lang nun is, kaya lang siya nagstay kasi nga siguro na-convince mo in a way, umiyak ka, iniyakan mo. Kahit ano pa man yung naging rason kung bakit, feeling ko hindi na siya genuine hindi na siya genuine love. Tsaka ang kagandahan is, lalo na dito kapag nag-film ka pala sa labas, libre yung yung pailaw. Hindi mo na kailangan bumili yung O-ring na ilaw. Pang tipid, di ba? Tipid style. Let's say nawalan na siya ng gana, that's it. Ano pang magagawa mo at that point, di ba? So, tanggapin mo na lang yung nangyari, be positive about it, and ang sabi nga nila, di ba? Every time na may aalis, may bagong mas better na darating. Gawin mong challenge na i-improve yung sarili mo, ganyan, and i-take advantage yung time na to na mag-self-reflect. Kasi baka at the end of the day, hindi mo namamalayan, baka ikaw din yung problema, right? Gawin mong genuine yung process ng pag-move on. Kumbaga kung estudyante ka man, gawin mong priority yung studies mo, yung career mo muna, kesa naman yung maghanap ka kaagad ng panibago just to say that you won. Kumbaga ikaw yung nakahanap kaagad. So wag mo na siyang gawing ganon, and love should be a genuine and real feeling. So ganun, wag mo na siyang pilitin, ganyan. Okay, so ganun mo na lang siya tignan. Success is the best revenge, sabi nila. So yun na lang yung gawin mong revenge mo. Maging successful ka kung estudyante ka man, maging focus ka sa career mo, ganyan.